Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sa iyo rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Father Frank Villanueva, ang pinaka-senior na pari po dito sa Quiapo. Sama natin sa misa natin ngayon ang intensyon ngayong araw sa Sabado, pagkatapos ng Merkules ng Abo. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kawipaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isaya ay sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng isang propetang Isaya na ibig niya
na magbalik loob ang mga tao na kung saan ang lahat ng kanilang ginagawa na pag-aalay ay mas higit pa at mabuti yung itigil ang pang-api, ang pagbibigay ng pagkain sa nagugutom at ang pagpapalaya sa mga bihag. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay tinawag niya ang isang publikano na susunod sa Kanya. Dahil pumunta siya rito, hindi upang hanapin yung nagmamatuwid sa sarili, bagkos Kanya pong tinatawag ang lahat ng mga makasalanan upang magbalik loob. Tayo'y tinatawag rin na magbalik loob sa Panginoon. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masasamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian, at akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ang mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod
Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin, tugunin mo poon aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin, yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay, lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan, poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay nanlugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Parisiyo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at uminom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang makasalanan upang magsisisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Tayo'y nasa Sabado pagkatapos ng Miyerkules ng Abo at ang atin pong tema ay tungkol sa pagsisisi o pagbabalik loob. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 58, nanawagan ang Diyos ng pagbabalik loob. At sa ating Salmo
ang ating Panginoon ay nanawagan na sumunod sa kalooban ng Diyos. At sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 27 hanggang 32, tinawag ng Panginoon ang isang publikano na si Levi Mateo upang sumunod sa Kanya at magbalik loob. At ang panawagan ng Panginoon sa versikulo 32, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Lucas, sabi ng Panginoon, naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang makasalanan upang magsisi. Ang mahalaga po dito ay ang pagsisisi o pagbalik loob. Sa salita po ng ating Panginoon sa Hebreo, ang pagsisisi ay tsuba. Ang tsuba, yun nga ang pagsisisi, pero literal na kahulugan ng tsuba, babalik sa Diyos. Ganun naman talaga ang pagbabago. Ang pagsisisi, babalik tayo sa Diyos. Pero, dahil po ang ating Ebanghelyo na kasulat sa Koinoko na Grigo, ito po ay metania. Mula po sa dalawang salitang Grigo, mita at nos. Ang nos ay pag-iisip. Ang mita ay pag-iba. So pag-iba ng pag-isip, ibig sabihin, pagsisisi o pagbabago. Sa Latin naman, ito ay penitent. Penitent mula po sa peniteri, pagbabago, pagsisisi. Sa atin pong salita, magsisisi. Ito naman ang tunay na panawagan sa panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay isang salitang Latin na ibig sabihin 40 na araw. Ito yung 40 na araw na ating paghanda sa pinakadakilang kapistahan ng ating simbahan, ang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya Kwaresma, 40 at 40 na araw, tayo ay magsisisi, tayo ay magbabalik loob, tayo ay magbabago upang ang ating buhay ay magkaroon ng pagsentro sa Diyos, hindi pagsentro sa kayamanan, sa katanyagan, at sa kapangyarihan o ano pang mga makamundo na bagay. Tayo ay tinatawag na magsisisi upang tayo ay lalo pang mapalapit sa Diyos at sa ating ugnayang malaliman sa Diyos, magkaroon tayo ng pagyabong na isang tunay na Kristiyano, sapagkat ang isang tunay na Kristiyano ay dapat laging nagbabago. Titingnan po natin ngayon paano ba tingnan natin ang pagbabago sa konteksto sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 5, verso 27 hanggang 32. Ang ating Panginoon ay pumunta sa isang opisina ng buwis na ang nakalagay doon ay si Levi Mateo at siya na tinatawag na publikano ay humihingi ng buwis hindi po para sa mga Israelita, hindi po sa hinirang na bayan ng Diyos. Ang kanyang hinihingi na buwis ay para sa Roman Empire na sumasakop noon sa Israel. Kaya si Levi Mateo at iba pang mga publikano ay tinuturing na mga public sinner, kaya tinatawag ng publikano. Sila ay, dahil sa kanilang ginagawa, ay makasalanan na sapagkat ang kanilang hinihingi na buwis ay para sa sumasakop na Roman Empire na
laging napaka sama sa lahat ng tao na sinasakop noon sa Israel. At dahil dito, itong mga Parisiyo at mga eskriba, ano po yung mga Parisiyo? Ang mga Parisiyo, hindi pa dumating ang Panginoon, mga pang-anim na siglo, sila ay nagkaroon na ng isang kilusan o organisasyon upang masugid nilang sundin ang tatlong tradisyon ng mga Hudyo, tradisyon ng pagsunod ng kautusan na tinatawag na Torah, tradisyon ng pagsabuhay ng turo ng mga propita na tinatawag na Nevi'im, at pagsunod sa mga aklat ng karunungan at iba pa na aklat na tinatawag na Kitubim, upang sa kanilang pagsunod ayon sa mga tinuturo doon sa tradisyon ng tinatawag na ng Tanakh, Torah, Nevi'im at Kitubim, sila ay mabuhay na matuwid. Ngayon, ang ating Panginoon ay pumunta sa bahay ni Levi Matthew, isang publikano, isang makasalanan. Siyempre, nagkaroon ng salo-salo si Levi Matthew. Sino yung kanyang imbitahin para kasalo ng ating Panginoong Hesus at ang 12 ng mga apostol? Ang kanya mga kasama din na publikano. Kaya tinuturing sila mga makasalanan. Kaya ang tanong ng mga Parisiyo, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Dahil tradisyon po ng mga Hudyo na hindi sila makisalo sa mga publikano at sa mga tinuturing na mga makasalanan dahil yan ay makahawa sa kanila at magparumi sa kanila. Kapag sila'y marumi na, kailangan lang mag-alay ng alay na paglilinis doon sa templo na kung saan isang linggo pa na pag-aalay at dasal upang sila'y malinis muli at maproklama ng saserdote ng templo na sila'y malinis na at sila'y mamuhay na matuwid. Pero ang ating Panginoon ay nagsabi, at ito po ulitin ko ang sinasabi kanina, versikulo 32, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoon, naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Naparito naman ang Panginoon para sa ating lahat. Pero ang akala ng mga publikano at mga eskriba, dahil sa kanilang pagsabuhay sa mga kautusan, sa mga alituntunin at sa mga gawain at tradisyon ng mga Hudyo, okay lang yon. Nalinis na sila, hindi sila magkasala. Pero ang tinitingnan ng ating Panginoon, ano ang nasa puso ng bawat tao? Ang malaga, ang ating tunay na pagbalik loob, ang ating tunay na pagbabago, ay hindi po panglabas lang na makikita ng iba na tingnan mo, ang ganda na yung kilos niya, ang pananalita niya, pero doon sa kalooban, kaibuturan ng kanyang puso, na natili pa rin ang mga masama na hangarin, ang mga masama na hilig, na kung minsan natatago sa mga panglabas na anyo, na panglabas lang na kilos, sa panglabas na pamaraan, pero doon sa kaibuturan, sa kalooban ng tao, naroon nakatago paminsan ng kasamaan. Ang gusto ng Panginoon ay tunay na pagsisisi, taos-pusong pagsisisi, na doon sa kalooban, sa kaibuturan ng ating mga puso, sa kaibuturan ng ating konsensya, magkaroon tayo ng tunay na pagbabalik sa Panginoon, na ang Panginoon ay siya ng ating sundin, na ang Panginoon at ang kanyang mga turo ay siyang ating isabuhay, na ang ating buhay ay naggawa nating matuwid sapagkat tayo ay nagbabago ng tunay. Napakadali kasing sabihin, nagbago na ako. Pero sa salita lang, kailangan ito ay naisaloob, ito ay naisabuhay, at ang ating puso, sa kalooban po natin, tayo ay talagang nagbabago na sapagkat isinasabuhay natin, una sa lahat, ang kalooban ng Diyos na
ibigin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa sarili, at tayo ay gagawa ng paraan upang ang kapayapaan ay siyang maghahari, upang ang pagkikiramay at habag sa ating kapwa ay siyang pag-iral sa buhay natin, upang tayo ay maglalakad sa liwanag sa turo ng Diyos at hindi na tayo gumagawa pa ng mga iba't ibang gawain na sumusuway sa Diyos. Tayo, kapag katunay ng pagbabago, ay pagbabago ng kabuuang pagkatao. Hindi lang sa makikita sa panglabas, kabuuang pagkatao natin, lalo't higit na kung ano ang nasa isipan natin, kung ano ang nasa puso natin. Yan ang kahulugan ng tsuba, pagbabalik sa Diyos. Yan ang kahulugan ng mitanya, ang pagkaroon ng pagbabago ng ating sarili. Yan ang kahulugan ng piniteri, ang tunay na pagbabago na kinakailangan natin. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, magsimula tayo ng tunay na pagbabago, taos-pusong pagbabago, upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. At ang Ebanghelyo ng ating pong Hesus Nazareno ay siyang tunay na gabay upang ang buhay natin ay nabubuhay ayon sa kabutihan na turo ng Diyos. Kaya magpakabuti tayo sa diwa, sa isip, sa puso, at sa buong buhay upang tayo'y tunay na anak ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa amang ating mga panalangin. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, naway adya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa, may bahagi naman namin ang kanyang pagpapala sa pamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo't higit ang sa amin ng nagkasala. Hiling namin ito, magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang
Tanggal ako pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pagkipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, aming inilaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang makaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap na pagtatangkilik. Kaya kaisa namang Helsis siya awit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbuwini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan yung Espiritu yung banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa,
at ni Jose Advencula na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng tabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan niyo anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Isus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at dahil sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangkot ng Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo.
Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Panginoon, kami sumasamo, hilumin ang aming puso. Nang pagbabago'y aming mata mo, ito'y pag-aalay sa'yo. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala, at tanggapin itong aming hiling. Nais namin na ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Inahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa JMA 7. Gayon din para sa nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyaring mag-email sa ang himala ng Poong Jesus Nazareno, gmail.com.
Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga kadiboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno in English or Tagalog at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikausapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsalo mo sa banal na paging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin. At may taguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pasalamat tayo kay Father Frank Villanueva na kasama ko ngayon sa pagdiriwang, ang lahat ng mga narito at lahat ng mga nagbigay ng tulong upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa at mahirap, ang lahat ng mga nakikiisa sa atin sa pinta ng live streaming sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, at lahat ng mga naglilingkod ngayon. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nag-umapaw. Tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon na magbalik loob, tsuba, mitanya, penitit, magbago tayo upang tayo ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang, itaas magya, mga bagay ng basbasan. Kami pong dalawa ni Father Frank ang magbabasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagos ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan lalo na pas na ilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basta nipunin niyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, nang lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin tapat sa iyong ating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kong taglayin kung paan pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.